Mayroon pong aral na hindi sapat na maligtas ka at matanggap mo si Kristo. Kulang daw ang ganon at kailangan niyang makatanggap ng second blessing na tinatawag. At ang second blessing na ito ay ang baptism of the Spirit. Sapagkat sa baptism of Spirit, tatanggap ka ng kapangyarihan. Hindi magiging matagumpay ang pamumuhay mong Kristiyano kung wala ka nitong second blessing. Pero kung ating makikita sa mga aral na ito, iilan lamang ang mayroong ganong tanda sapagkat ang tanda ng second blessing or baptism of the Spirit ay speaking in tongues. Kaya nga, ito ba ay tinuturo ng Biblia? Ano bang kahulugan talaga ng salitang be filled with the Spirit? At ano tong baptism of the Spirit? So yun ang ating tatalakay ngayong umaga. Ano ba ang bautismo sa Espiritu? At buksan natin ang ating mga Bible sa Acts chapter 10, verse 44 hanggang 46, at lumundag tayo sa Acts chapter 11, verse 15 to 18. Doon sa Acts chapter 10, ito yung pangyayari na nangaral si Pedro na bumaba ang Espiritu Santo. At doon sa chapter 11, siya nag-ulat sa kapwa Hudyo kung ano nangyari doon sa kanyang pangangaral sa Cesarea na binabaan ng Espiritu ang mga hintil. Kaya ito po ang ating pag-aaral. Ano ba ang bautismo sa Espiritu? Una, basahin natin ang Acts chapter 10, verse 44 to 46. Ganito ang sabi. Samantalang sinasabi pa ni Pedro ang mga salitang ito, bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig ng salita. Ang mga mananampalatayang Hudyo na dumating na kasama ni Pedro ay namangha, sapagkat ibinuhos din maging sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu Santo, sapagkat narinig nilang nagsasalita ang mga ito ng mga wika at nagpupuri sa Diyos. Nang magkagayoy, ipinahayag ni Pedro ang sumusunod. Acts chapter 11 verse 15 to 18, ganito ang pagkakasabi. Nang ako'y magsimulang magsalita, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo na kung paanong bumaba rin sa atin noong una. At naalala ko ang salita ng Panginoon kung paanong sinabi niya, si Juan ay nagbautismo sa tubig, subalit kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo. Kung ibinigay sa kanila ng Diyos ang gayon ding kaloob na gaya naman ng kanyang ibinigay sa atin nang tayo'y nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, sino ba ako na makakahadlang sa Diyos? Nang marinig nila mga bagay na ito, tumahimik sila at niluwalhati ang Diyos na sinasabi, kung gayoy, binigyan din ng Diyos ang mga hintil ng pagsisisi tungo sa buhay. Ito ang salita ng Panginoon, tayo ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang nagbibigay sa amin ng liwanag na kaunawaan ng inyong mga salita. Tunay nga na kung kami po'y patuloy na nagpapasakop sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, gaya ng inyo pong isinugo ito nung kayo umakyat sa langit upang siyang gumabay sa amin at manatili sa amin, kami po ay makakabatid ng mga katotohanan mula sa inyong mga salita. Kaya samahan nyo kami, turuan nyo kami sa kapangyarihan ng Espiritu na ito'y maunawaan namin upang huwag kaming magkamali sa aming pong pag-uunawa sa iyo pong mabiyayang gawa sa aming pong mga buhay. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Na may mga bagay na hindi para sa lahat. Tulad ng basketball. Hindi lahat ng kalalakihan pwedeng mag-basketball. Ito'y para sa mga matatangkad lang. At hinto'y, kahit pilitin mo, hindi ka po pwede talaga sa larong basketball pang NBA o PBA baban. Pero kung larong sipa ng Pilipinas, ay walang pinipili para sa lahat ng kalalakihan ito. Para sa lahat, pati kababaihan, mapanda ka man, matangkad ka man, ay pantay-pantay pagdating sa sipa. Ano? Pero,
May kailangan para sa atin na lahat tayo ay pantay-pantay nangangailangan. Tulad ng hangin. Lahat kailangan ng hangin. Tulad ng pagkain. Walang pinipili. Lahat ay nangangailangan ng pagkain. Tulad ng gamot sa karamdaman, lahat kailangan. Tulad ng vaccine. Dapat lahat ay nagpapavaksin upang tayo'y maiwas sa virus. Pero may pinakamahalagang bagay na dapat matanggap ng lahat at para sa lahat. At ano ito? Ang kaligtasan. Dapat lahat ay makatanggap ng kaligtasan sapagkat inaalok ito ng ating Panginoon sa lahat ng uri ng tao. Sa lahat ng klase ng tao, lahat po ay inaalokan ng Panginoon. Tulad sa nakaraang ating pag-aaral sa buhay ni Cornelio. Si Cornelio ay isang makadiyos, mapanalanginin, maawain, matulungin sa mga mahihirap, at siya isang mahusay, mabuting tao, relihiyoso, at ang kanyang mga ginagawang pagkakawang gawa at panalangin, umakyat ito sa langit bilang alaala sa harapan ng Diyos. Pero hindi nangangahulugan ng kanyang pagiging moral ay ligtas siya. Hindi sa kabutihan, hindi sa pagkarelihiyoso ang kaligtasan. May kulang sa kanya at kailangan itong kanyang matagpo. Kaya ang sabi ng anghel sa kanya, ipasundo mo ang isang mangangaral na ang pangalan ay si Pedro na kasalukuyan siya ay nasa Joppa upang mapakinggan mo ang mensaheng kanyang ipapayag sa iyo. At dahil dito, ipinasundo ni Cornelio si Pedro. At pagdating ni Pedro sa kanilang bahay, naghihintay na ang buong sambahayan ni Cornelio at sila'y sabik na marinig kung ano yung sasabihin ni Pedro sapagkat yun ang kulang nila, ang makinig ng Ebanghelyo. At habang nagpapayag si Pedro tungkol sa Ebanghelyo na dati ito para lamang sa mga Hudyo, ngunit ngayon itinulot ng Panginoon kay Pedro ayon sa kanyang panaginip na wala siyang dapat kinikilingang tao kundi sundin niya at sumunod siya sa nagpasundo sa kanya at siya'y nangaral. At habang siya nangangaral, bumaba ang banal na Espiritu. Bumaba ang banal na Espiritu doon sa mga hintil sa Cesarea. Kaya yung mga kasamang Hudyo ni Pedro, namangha sila, nagulat sila. Paano nangyari yun? Yung tinanggap nating Espiritu, ngayon tinatanggap din ng mga hintil. Nagulat sila. Kaya ang sabi ni Pedro, sino pang makakadlang para hindi sila bautismuhan? At pagkatapos nagulat siya doon sa kanyang kapwa mga apostol, mga Hudyo, na nagkikiling ba tungkol sa mga hintil. At ang sinabi niya raw sa chapter 11, habang ako'y nagsasalita, bumaba ang banal na Espiritu at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika. Now, hindi po iba't ibang wika na hindi naintindihan sapagkat noong ang mga Hudyo ay nagsalita ng iba't ibang wika doon sa Acts chapter 2, naiintindihan ng lahat. Kaya nga sabi ni Pedro, sino ang makakahadlang sa kalooban ng Diyos? Na makikita natin mga kapatid, ito na ngayon ang ating titignan. Nangyari po ang bautismo sa Pentecostes sa mga Hudyo. Sa mga Hudyo. At lahat ng mga Hudyo na nanirahan sa Roma, saan sa Saudi, sa Ehipto, nakapakinig. Na itong mga alagad na ito nagsasalita, nagpupuri sa Diyos sa kanilang mga wika. Pero ngayon, ang banal na Espiritu ay bumaba rin sa mga hintil sa Cesarea. At ang mga hintil na ito, sila din ay nagsasalita ng iba't ibang wika na nagpupuri, naintindihan nila. Kaya makikita natin, ang banal na Espiritu ay bumaba una sa mga Hudyo sa Pentecostes. Ngayon naman, bumaba ang Espiritu Santo sa mga hintil sa Cesarea. Ang ibig sabihin nito, na ang Ebanghelyo at kaligtasan ay para na sa lahat. So yung pagkaroon ng bautismo sa Espiritu, nangangahulugan na ang kaligtasan ay para na sa lahat. Sapagkat nung una, sa Old Testament, Hudyo lamang ang maliligtas.
Sa kanila lamang ang gospel. Subalit nang ang Panginoon ay umakyat na sa langit, ibinigay niya ang kanyang espiritu upang lahat ng nilalang anumang uri ng tao ay maligtas. At ang kaligtasan ito ay makikita natin sa kanilang pagtanggap ng Espiritu Santo. Ngunit sa ating panahon, may iba't ibang pagbibigay interpretasyon tungkol sa bautismo sa Espiritu. Yun ang ating tatalakayin ngayon, dalawang bahagi lamang. Tignan natin, ang banal na, ang bautismo sa Espiritu sa dalawang bahagi. Una, sa ating pong nakita ngayon, na ang bautismo sa Espiritu ay hindi pang personal na karanasan. Hindi pang sarili. Sapagkat ayon sa turo sa panahon natin ngayon, dapat ikaw mismo ay magkaroon ka ng karanasan ng bautismo. Kaya dapat sikapin mong makatanggap ng bautismo sa Espiritu. Pero sa ating karanasan sa panahong ito, ay hindi po lahat ay nakakatanggap ng bautismo. So mali po yun. Hindi ito pang personal na karanasan. Nanay ko, lungkot na lungkot dahil bakit hindi raw siya nabautismohan sa Espiritu? Dahil, bakit ma? Ba't hindi nasabi niyo hindi kayo nabautismohan? Hindi ako marunong mag-speaking in tongues eh. So, makita natin, iba po ang interpretasyon. Now, tanda natin, ang bautismo sa Espiritu ayon sa ating binasa sa banal na kasulatan, hindi ito pang personal na karanasan. Hindi ko pwede sabihin pang karanasan lang, kundi hindi pang personal na karanasan. Tingnan nyo ang ulat ni Pedro sa mga Hudyo sa Acts chapter 11 verse 15 to 17. Basahin natin. Ganito ang sabi. Nang ako'y magsimulang magsalita, ang sabi ni Pedro, magsimula ro siyang mangaral, no? Sa mga hentil, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo. Now, tingnan niyo yung salita. Bumaba sa kanila ang Espiritu na kung paanong bumaba rin sa atin noong una. Ibig sabihin, ang mga Hudyo, una silang binabaan ng Espiritu Santo, akala nila sa kanila lang. Pero pagdating doon sa hentil, sapagkat ito yung unang pangangaral sa mga hentil, bumaba rin sa kanila. So wala na tayong pagkakaiba. Pareho na. At naalala ko, ang sabi niya, ang salita ng Panginoon, kung paanong sinabi niya, si Juan ay nagbautismo sa tubig. Subalit, kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo. Now, tignan natin ang pagkakaiba doon. Yung bautismo sa tubig ni Juan Bautista, anong bautismo yon? Pagsisisi. Kailangan talaga ang magsisi. Hindi ka pwedeng maligtas na hindi nagsisisi. So sa makatwid, yung bautismo ni Juan sa tubig, ginagamit ng Diyos bilang panghugas ng ating kasalanan. So napatawad na ang nabautismuhan. Pero hanggang saan ito mananatili? Ang tao, nagkakasala pa rin. Ang sagot, kailangan silang mabautismuhan ni Kristo. Sapagkat si Kristo lamang ang magbabautismo sa Espiritu upang ang kanilang kapatawaran sa nakaraan ay magpapatuloy hanggang sa darating. Kaya nga, yung bautismo sa tubig, yun ang simbolo sa atin na pinatawad tayo sa ating nakaraang kasalanan. Nung tumanggap tayo kay Kristo, tayo pinatawad sa ating kasalukuyang kasalanan at sa darating na kasalanan. Kaya nakita nyo ang kahalagaan ng bautismo sa tubig. No? Kailangan natin yon. Kaya sabi natin, kung ibinigay sa kanila ng Diyos ang gayon ding kaloob, naggaya naman ng kanyang ibinigay sa atin, nang tayo'y nanampalataya sa Panginoong Hesukristo, sino ba ako na makakadlang sa Diyos? Nakita nyo? Hindi pang personal na karanasan ang bautismo sa Espiritu. Kundi ito'y bautismo una sa mga Hudyo, ngayon sa mga Hintil na. Ibig sabihin, ang bautismo ay para sa lahat ng
mananampalataya, whether you are a Jew or Greek. Kaya nga, ipinapakita rito mga kapatid, na ang bautismo sa Espiritu ay hindi pang kanino lamang nakakalamang. Marami pong mga nagtuturo na ang galing nila, binautismo sa Espiritu, puno sila ng Espiritu dahil nakakapag-speaking in tongues. Nakakapag-speaking in tongues. Well, tanda natin, sino ang unang binabaan ng banal na Espiritu? Hudyo. Sa ikalawa, sinong binabaan? Mga hintil. So yun ay minsan ng karanasan. Ang sabi ni Pedro, naalala ko ang sinabi ng Panginoon. Na si Bautista sa tubig, pero ang Panginoon sa Espiritu. Naalala niyo yung isang pangyayari sa Lucas yata yun na sabi ng Panginoon, dahil itong mga alagad, sila ay di nila maunawaan ang bakit ganito ang Panginoon, bakit ganito? Sino ba itong kasama natin? Ang sabi ng Panginoon, tanggapin ninyong Espiritu Santo. Pero hindi nila natanggap yon. Ibig sabihin, matatanggap ninyong Espiritu Santo pag ako'y wala na. Sapagkat ang sabi sa John, kailangan kong umalis patungo sa Ama upang isugo sa inyo ang Espiritu Santo. Pagkatapos ng 50 days Pentecostes, ano ba yung Pentecostes? 50 days, ano? 50 days, doon nila natanggap ang Espiritu Santo. At sila nagsalita ng iba't ibang wika. So, sino yung sumampalataya kay Kristo, automatically natatanggap nila ang Banal na Espiritu. Pero kay John Bautista, yun ay pagsisisi ng kasalanan. Pero kapwa yan parehong kailangan ng isang Kristiyano. Hindi ka magiging Kristiyano kung hindi ka nagsisisi ng kasalanan at hindi ka talaga totoong Kristiyano kung hindi mo tanggap ang bautismo ni Jesus na banal na Espiritu. Sa isang salita, ang bautismo sa tubig at bautismo ni Jesus iisa para sa kaligtasan. Una sa Hudyo, ngayon ay sa Hintil. At hindi ito tuwi-tuwi na. Hindi ito ginagawa ng LSS. Sino nakaranas dito ng LSS? Ano niyo ba yon? Life in the Spirit Seminar. Alam niyo, nung araw, nagturo ako niyan mismong sa Word for the Word, sa Salcedo, ang kanilang church. May maliit na kwarto ron mga modules. Nagturo ko dyan. Magsalita ko lang, sige, simulan mo, la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 . Hanggang sa tumutuloy ng laway, sabi niya, pagka nagsasalita ng iba-ibang wika, yun, nabautismohan ka na. Mga kapatid, hindi po yan lagi sa tuwing magtitipon, kailangan bumaba ang Espiritu Santo. Walang sinabi ang Biblia at walang utos na hanapin ninyong bautismohan kayo ng Espiritu Santo. Now, ang ibig lamang sabihin nito, nung ang Hudyo at ang Hintil ay tumanggap ng Espiritu Santo, ibig sabihin ng gospel, ang kaligtasan ay para sa lahat na. Hindi lamang sa Hudyo, kundi para sa lahat na ng uri ng tao. Hindi ko sinasabing lahat ng tao, kundi para sa lahat ng uri ng tao. Verse Romans 1:16, hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga sumasampalataya, una sa mga Hudyo at sa mga Griego. At sa pamamagitan ng Ebanghelyo, dito lalabas ang katwiran. Mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, kaya ang isang taong matuwid namumuhay sa pananampalataya. Yan ang sinabi sa Romans chapter 1 verse 16. Ito'y katuparan ng sinabi ng Panginoon. Sa Acts 11:16, ang sabi ni Pedro, at naalala ko ang salita ng Panginoon kung paanong sinabi niya, si Juan ay nagbautismo sa tubig, subalit kayo babautismohan sa Espiritu Santo. Katuparan ito ng sinabi ng Panginoon na lahat ng sasampalataya ay tatanggap ng Espiritu Santo. Hindi na kailangang maging Hudyo ang mga tao. Kasi nung araw, upang ang isang tao ay maging Hudyo, kailangan maging proselyte.
Naniniwala sila at turo ng mga Hudyo na sila lamang ang may karapatang maligtas, sila lamang ang bayang pinili ng Diyos, sila lamang ang niligtas ng Diyos. Kaya kung gusto mong maligtas, mag-proselyte ka, maging Hudyo ka. Pero ngayon, hindi na kailangan, sapagkat ang bautismo sa Espiritu ay para sa lahat na. So, kailangan kang mabautismo sa Espiritu. Ang turo ngayon, hindi sapat ang maging ligtas. You have to be baptized with the Holy Spirit. Kailangan hanapin mo ito. Pagsikapan mong mabautismohan ka. So, pang-sariling, personal na karanasan. Sa makatwid, ang bautismo sa Espiritu ay minsanang karanasan ayon sa kasaysayan, hindi ayon sa theology. Sapagkat ang sumulat nito ay si Luke. Luke is not a theologian. Luke is a historian. Kaya nga ayon sa kasaysayan, isinulat ni Luke na sa Hudyo, sa Pentecostes, sa mga Hintil, sa Cesarea. Kaya nga, minsan lang itong mangyari. Tulad po sa Old Testament, hindi pwedeng ulit-ulitin ang pagtawid sa dagat pula para maranasan ng mga second to third generation. Minsan lang ang pagtawid sa dagat pula. At yon ang ginawa noong first generation. Hindi nangangahulugan na hindi nagbenepisyo yung second generation. Nakuha niya? Yung ginawa o pagtawid ng first generation, lahat yung henerasyon sa bayang Israel o Hudyo, naranasan nila. Nagbenepisyo sila sa pagtawid sa dagat na yon. Pagdating sa bagong tipan, minsan lang ipinako si Kristo sa krus ng Kalbaryo at lahat ay nagbibinipisyo, lahat ng mananampalataya. Ganon din ang bautismo sa Espiritu. Sa Hudyo, Pentecostes, sa mga Hintil, sa Cesarea. Minsan lang yan. Kaya sa tuwing mayroong naligtas, siya ay nakaranas na, nagbinipisyo na siya ng bautismo sa Espiritu. Nakuha nyo? Kahit sila David, no? Hindi yan kasamang tumuwid sa dagat pula. Pero dahil sila ay kasunod ng henerasyon, na ipamuhay ni David ang pagtawid sa dagat pula. Tayo din, hindi tayo kasama nila Pablo, sila si Pablo, sila Pedro ang nakaranas mismo, nakakita, nakasaksi ng kamatayan ni Kristo, pero tayo'y nagbibinipisyo din. Kung ano yung binipisyo na tanggap nila, hanggang sa ating kasalukuyan, nagbibinipisyo tayo. Katuparan ito sa propesya ng Panginoon. Kaya ingatan itong huwag mawala ng mga mangangaral ng Ebanghelyo. Ang gawa ng banal na Espiritu sa ating mananampalataya, wag tayo matuon doon sa mga nagseseminar, paghanga doon sa magagaling magturo ng seminars na nagpapakita sila na sila ay mayroong Espiritu Santo. Sapagkat kung sa Espiritu, yung kanilang tanda na sila nag-speaking in tongues, dapat hindi matuon sa Kanya ang paghanga ng mga tao. Sapagkat itong patutuon ng Banal Espiritu, basahin natin John 16, verse 13, ganito ang sabi ng Panginoon. Pagkaakyat ng Panginoon sa langit, doon pala niya ihahatid o ibibigay ang Banal na Espiritu upang bautismuhan ang mga alagad. Habang ang Panginoon buhay pa, kasama nila, hindi pa sila bautismado ng Espiritu Santo. Nung umakyat ng Panginoon, isinugo niya ang Espiritu upang bautismon sila sa Pentecostes. Itong sabi ng Panginoon sa verse 13, subalit kapag dumating ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Luluwalhatiin niya ako, sapagkat kanyang tatanggapin ang sa akin at sa inyo'y ipapahayag niya.
So nakita nyo, lahat po ng mananampalataya kay Kristo ang luwalhati. Hindi doon sa mga nagsiseminar. Noong araw ng tuturo, galing ko dahil si Brother Boy, galing ng speaking in tongues niya. Gayahin natin. Hindi nila alam, binaliktad na salitang Arabo lang yung ginagawa ko. Binaliktad na salitang Pilipino, binabaliktad ko lang. Kasi wala naman talaga akong alam doon sa speaking in tongues. So, kung sa Espiritu yon, lahat po kay Kristo. Dahil ang gawa ng Espiritu Santo, sasabihin niya lang kung ano yung alam niya mula kay Kristo at si Kristo ang maluluwalhati sa gawain niya. So walang utos sa Biblia na hanapin natin ang bautismo sa Espiritu. Ito'y karanasan. Minsanan lang itong karanasan na ito. Kaya nga, nabasa natin sa Acts chapter 10, verse 44, 46, atin lang i-refresh. Ganito ang sabi, samantalang sinasabi pa ni Pedro ang mga salitang ito, bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig ng salita. Sa lahat ng nakikinig ng salita. Meaning to say, sa lahat ng binuksan na puso. Kay Lydia, di ba? Ang mga mananampalatayang Hudyo na dumating na kasama ni Pedro ay namangha, sapagat ibinuhos din maging sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu. Sapagat narinig nilang nagsasalita mga ito ng mga wika at nagpupuri sa Diyos nang magkagayoy ipinahayag ni Pedro. Ibig sabihin, napuspos itong mga taong ito ng Espiritu, kaya lumalabas sa bibig nila ang mga papuri sa Diyos. Kaya ang sabi ni Pedro sa verse 47, maaari bang hadlangan ng sinuman ang tubig upang huwag mabautismuhan itong mga tumanggap ng Espiritu na nagaya naman natin. So hindi lamang na tayo'y maligtas kay Kristo, kailangan din natin ang bautismo sa tubig. Kailangan din natin. Napakalaga yung bautismo sa tubig. Sapagkat ito yung simbolo ng kapatawaran ng ating past sins. At yung pagtanggap natin sa salita ni Kristo, tayo naligtas, Espiritu yun na siya nagpatawad sa atin sa present and future sins. Kaya whenever we confess our sins kapag may kasalanan, automatically, He will forgive us. Papatawarin talaga niya tayo. So, kaya sabi ni Pedro, sino ako para hindi sila bautismuhan sa tubig? Papansin naman natin kapag ang isang tao ay naging Kristiyano, ano ang magiging salita niya? Di ba? Papuri sa Diyos, praise God. Alam mo, nung araw hindi ako ganito palamura ako. Bakit? Di ba? Makikita natin, puno na siya ng Espiritu. Kaya ganon siya magsalita. Ano mang laman sa puso, siyang lumalabas sa ating mga labi. Kaya sabi ni Pedro, nakita ko yun. Narinig namin yun. Sino ako para hadlangan silang hindi bautismuhan sa tubig? So, ganito ang puso ng mga misyonaryo. Mga misyonaryo na gustong humayo kung saan-saan. Bakit? Sapagkat ang puso ng isang misyonaryo ay hangad makarinig ang mga tao, anumang uri isang tao, sa ibang lugar, dahil ang Ebanghelyo'y para sa kanila. Kaya hindi mo maalis sa puso ng isang mayroong kaloob na ganun, na hindi talaga aalis para mangaral sa iba't ibang lugar. Kahit na ibubuhos na ang kanyang buhay, kahit na tatagain na siya roon, hindi niya mapigil yun. Sapagkat yun ang inilagay ng Diyos sa puso niya na marinig ng mga tao ang Ebanghelyo sapagkat para sa kanila ang kaligtasan. Tulad ng kaligtasang tinanggap natin. Kaya yun ang kaloob sa atin ng iglesyang ito. Nagmamalasakit tayo sa ibang mga tao. So yun ang unang-una. Ang bautismo sa Espiritu ay hindi pang-personal na karanasan. So therefore, ikalawa, ang bautismo sa Espiritu ay pang-lahat, pangkalahatan mananampalataya. Lahat ng mananampalataya. Hindi sa ilan lang na nakakalamang. Hindi sa ilan lamang na nakakalamang. Lahat ng believers ay nakatanggap ng Espiritu nang sila'y sumampalataya kay Jesus.
at nagsisi ng kanilang kasalanan. So nakita nyo, repentance and faith. Pagsisisi ng kasalanan ng ating past sins and believing Jesus Christ as our Savior at the present time and future time. Ito po ay karanasan ng lahat. Ito ang paliwanag ni Pablo. Tingnan nyo ang sabi sa 1 Corinthians 3:16. Ang sabi ni Pablo, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Context dito ay ang iglesia. Pero at the same time, sa bawat mananampalataya, siya ay pinanahanan ng Diyos. Right? Sundan pa natin sa 1 Corinthians 6:19. Ang sabi sa 1 Corinthians 6:19, o hindi ba ninyo nalalaman ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili? Tinanggap daw natin ang banal na Espiritu mula sa Diyos. Kailan yon? Nung tayo po ay sumampalataya kay Jesus. Hindi natin kailangan na tayo po'y patungan ng apoy na minsan lang pangyayari yun. Tulad ng krus, minsan lang yun. At paano natin ito natanggap? Nabasahin natin, sabi ni Pablo, 1 Corinthians chapter 12. Bakit natin natanggap ito? Kailan? 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Ang sabi, sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Kaya pala nakatanggap tayo ng Espiritu Santo sa ating mga sarili, maging sa iglesia, ay dahil tayo binautismuhan ng isang Espiritu. Upang tayo'y, natignan nyo ang sabi dyan, binautismuhan tayong lahat, saan daw? Para saan? Verse 13, tungo sa isang katawan. Ilan bang katawan ni Kristo? Isa lang. Sa mga tweet, ito yung tinatawag na universal church. Isa lang katawan ni Kristo sa buong daigdig na mananampalataya. Pareho lang tayo. Siya may isang Mongolian, siya may isang barbaro, isang Chino, isang Amerikano, isang Espiritu ang nagbautismo sa atin at tayo isang katawan. Universal church po yan kung tawagin. Pang-isahan, ngunit pangkalahatan ng lahat ng uri ng tao. Sa mga tweet, ang bautismo sa Espiritu, hindi ito emotional experience. Hindi ito emotional, nangingilabot ako. Hindi po yan. Kundi fact. Ito'y katotohanan. Once you believe Christ, binautismohan ka sa Espiritu upang makaisa ka sa isang katawan, universal church. Hindi kailangan dito ng tinatawag denomination na mayroong isang ulo, isang head ng church at lahat pasok. No, lahat po ng believers ay kaisa sa universal church. So, tayo po ay pinagkalooban ng Espiritu nung tayo sumampalataya. Kung si Kristo nga ay namatay para sa atin, natural, ibibigay rin sa atin ng Espiritu ni Kristo. Galatians 4:6, di ba? Basahin natin Romans 8:32. Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Kasama ang Espiritu. Ibibigay talaga yung lahat dyan, universal church again. Kaya nga, bawat isa sa atin na tayo po ay nabautismohan sa Espiritu, meaning nananahan na sa atin ng Espiritu, dapat lumalago tayo sa Espiritu. Ito po yung dapat nating maunawaan. Dapat tayong lumalago sa Espiritu. Paano tayo maging malago? Ang tawag dyan, be filled with the Spirit. Dapat kang mapuspos ng Espiritu. Tingnan nyo ang sabi sa Ephesians 5:18. Huwag kayong magpakalasing sa alak, na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu.
Now, ating analyze yan. Tingnan natin. Ang sabi dyan, wag. Ibig sabihin, wag natin gawin bilang Kristiyano na ano? Na magpakalasing sa alak. Bakit daw, pag ikay nalasing sa alak, anong lalabas? Anong magiging bunga nito? Labis na kahalayan. Sabi dyan Yan ang sinasabi ng versikulo. Kung ikaw ay puno ng alak sa katawan mo, lahat ng lalabas sa bibig mo ay pawang kahalayan, kasamaan, kabastusan. Di ba? Naalala ko yung aming mayor sa bayan namin nung araw, kagalang-galang, pero nung malasing, umiihi sa harapan ng babae. Bakit? Sapagkat puno siya, puspos siya ng masamang alak. Kundi, bilang Kristiyano, mapuno kayo ng Espiritu. Kung ikaw ay puno ng Espiritu, anong lalabas sa iyo? Ha? Kung puno ka ng Espiritu, anong lalabas sa iyo? Espiritual na pananalita, espiritual na pangungali, ibig sabihin, kabanalan. Tanda natin, Romans 12:14, kung walang kabanalan, hindi mo makikita ang Diyos. Meaning to say, you are not a Christian at all. Now, ito po ang tanong. Kapag ka ang tao'y napuno sa kanyang sarili, paano mo lamang puno siya? Halimbawa, pag ikay nagbuhos ng tubig sa isang pitsil, paano mo malamang puno na yung pitsil? Aapaw! Di ba? Filled na Aapaw talaga. Anong iaapaw niya? Tubig din, kung ano'y binuhos sa kanya. Yung kanal, halimbawa, marumi. Pag napuno yan, ano mangyari? Aapaw. Anong aapaw? Mabahong tubig. Mark chapter 7, verse 21 to 22. Kung anong laman ng puso, anong sabi doon? Pagnanakaw, pagsisinungaling, kahalayan, pakikiapid, pagmumura, galit, siyang lalabas din sa bibig ng tao. Bakit? Puno siya ng kasamaan. Ha? Puno siya ng kasamaan. Pagka ang tao ay tumawa, bakit tumawa siya? Umapaw yung laman sa kanyang loob na ano? Kagalakan. Di ba? Kapag tao puno ng galak, lalabas talaga yun. Pero kung puno siya ng kalungkutan, anong lalabas sa kanya? Luha, panghinayang, regrets. Ngayon, anong sabi ng Panginoon? Anong sabi ng Panginoon sa John 6:63? Anong sabi diyan? Ang salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu. At ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Now, remember this. Salita ni Kristo ay Espiritu. John 17:17, anong sabi? Ang sabi ng Panginoon, prayer niya, Ama, pakabanalin mo sila. Ang salita mo ay banal. Napapabanal ang isang tao ng salita ng Diyos. Kaya ang sabi ni Peter sa 1 Peter chapter 2, verse 2, mithiin ninyo ang salita ng Diyos tulad ng bata o ng sanggol upang kay lumago sa inyong kaligtasan. Kanya nga, kung tayo po'y nais nating mapuno tayo ng Espiritu, dapat mapuno tayo ng salita ng Diyos sa ating mga sarili. Kaya ang sabi sa Old Testament, Joshua 1:8, huwag niyong ihihiwalay ang kautosang ito sa inyong mga bibig. Basahin niyo ito at bulay-bulayin araw at gabi upang masunod ninyo ang lahat ayon sa nasusulat dito.
Psalms chapter 1 verse 2, ang kagalakan ng isang taong matuwid ay sa salita ng Diyos, matutulad siya sa isang punong natanim sa tabi ng batis, laging nananariwa, puno siya ng biyaya. Kaya kung tayo po'y puno ng salita, mga kapatid, lalabas sa atin kung ano po ang sinasabi ng banal na Espiritu sa atin. Tayo po ay filled of the Spirit. Pupuno tayo ng Espiritu Santo. Kaya Romans 8:15-16, hindi tayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin at pagkatakot muli. Tumanggap tayo ng Espiritu ng pagiging anak. At ang Espiritong ito ang nagtuturo sa atin sa lahat ng ating gagawin. Bakit po? Puno ang ating puso ng Espiritu. At anong Espiritu? Ang salita ng Diyos. Kaya nga ang salita ng Diyos ang siyang pinagmumulan ng ating pananampalataya upang ang taong matuwid namumuhay sa pananampalataya. Kailangan nating magbasa, kailangan nating makinig ng pangangaral upang ikaw ay mapuspos ng Espiritu. Kailangan natin ng devotion. Kailangan natin ng personal reading and devotion, meditation. Kailangan natin ng meditation while we listen to the Scripture, listen to the preaching, upang tayo po'y mapuspos. Kaya lahat ng kilos natin nagmumula sa kapunuan ng Espiritu sa ating buhay. Kaya diyan makikitang banal ang isang Kristiyano. For without which no man shall see the Lord. Nakuha niyo mga kapatid, gaano kahalaga ang magbasa ng Biblia. Tingnan nyo, kung puno ka sa Facebook, lahat ng sinasabi mo sa Facebook, sama ng loob. Pati nakikialam ka rito sa nangyayari sa ating panahon sa politika. Kaya nga, ang banal na Espiritu ay para sa lahat ng mananampalataya. Hindi lamang ito para sa iilan, yung mga malakas na loob na mag-speaking in tongues na wala namang ganun. Minsan lang nangyaring speaking in tongues doon sa Acts. Hindi na po naulit yan hanggang sa ating kasalukuyan. Ang inuutos sa atin, turo ng mga alagad, mapuno tayo ng salita ng Diyos. Mapuno tayo ng aral ng mga apostol, sapagkat sila yung foundation ng lahat ng doctrines. Kaya ang church nagtuturo sa atin, for the church is the pillar and foundation of all truth. So, tayo po ay iisang katawan. Sino man, anumang lahi. Kaya ang aral dito, mga kapatid, tanda natin, dapat tayong matutong tumanggat at kumilala ng kapwa nating Kristiyano. Ano man ang kanilang denominasyon, ano man ang kanilang aral, kung sila'y mga Kristiyanong totoo, matuto tayong tumanggap sa kanila. Huwag nating sabihin tayo magaling dahil puno tayo ng theology, ng reform teachings. Pero yung practice natin sa buhay, tumatanggi tayo sa mga tao yun, isang espiritu. Tayo nasa larangan ng isang espiritu tayo. Nasa realm, one realm, sa daigdigan ng espiritu. Tayo po ay kabilang sa spiritual church. Kamalian natin, mga Kristiyano, as a reform, masyado mataas ang ating antas na hindi natin tinatanggap ang ibang mabababa at mahihina sa doktrina. Walang doktrinang alam, kundi ang alam nila sumampalataya kay Kristo at magsisi ng kanilang kasalanan at sabihin nga, ako isang Kristiyano sapagkat ako isang pinatawad ng Diyos. Hindi natin matanggap yun. Prove it! Sasabihin po natin, do you know Calvinism? Do you know the tulip? Masyado yung magaling, mayayabang, na hindi natin natatanggap ang iba, mga kapatid, at naranasan ko ito. Sapagkat upang makapagtayo ng panibagong church doon sa Leyte, mayroong nagmamalasakit na kaiba nating bansa, kaibang aral nila,
at nagmamalasakit sila para tayo ay makapag-akay ng mga raming tao, pinabayaan ko sila. Dahil may usapan kami na ako mag-take over para simulan ang pagtatayo ng iglesia. Anong balita? Si Pastor Boy hindi na reform. Sa demonyo na, sapagkat walang ibang aral na tama, reform lang. Hanggang ngayon, yun ang paniwala nila sa akin. Nakita nyo? Isang espiritu lang tayo. Nasa isang larangan lang tayo ng spiritual baptism. Universal Church. Tulad sa ating ngayon dito. Lahat tayo rito nagkakaisa as a local church. Pero lahat ng Kristiyano rito, membro ng Universal Church. Kaya dapat nating tanggapin yung ating mahihinang mga kapatid. Huwag tayo maging katitisuran sa kanila. Mas mabuti pang sabitan ng gilingang bato ang isang Kristiyano, mananampalataya, alagad, na nakapagbibigay tisod sa mga mahihina. Hindi tayo ganun. Ikaw ay nasa isang larangan ng Espiritu lamang. Kaya nga, mag-ingat tayo sa ating mga patutuo. Ang patutuo natin, mga kapatid, hindi lamang dito sa church. Hindi lamang sa ating tahanan. Ang patutuo ng bawat isa rito sa atin, lahat may trabaho. Sa makatwid, dapat kang magpatutuo sa iyong trabaho. Sa iyong opisina. Tandaan nyo, wala tayo sa larangan ng sanlibutan. Tayo'y nasa larangan ng Espiritu. Kaya anuman ang trabaho mo, dapat namumuhay ka sa larangan ng Espiritu at hindi ka nakisang-ayon sa larangan ng sanlibutan ng mundo. Mag-ingat tayo sa ating mga testimonyo. Dapat makita pa rin sa atin na tayo po'y Kristiyanong totoo. Tayo maging ilaw at maging asin sa sanlibutan ito. Kaya nga, ano ang ibig sabihin ng bautismo sa Espiritu? Ang ibig sabihin, ang gospel at ang kaligtasan ay para sa lahat ng uri ng tao. Iisa na tayo. Walang dapat division. Walang hidwaan. Mas mayaman yan, nahiya akong lumapit yan. Totoo naman talaga eh. Nangyayari yan eh. Dapat lahat tayo tanggap natin. Pag sinabing siya isang Kristiyano, sabi nga ni Jesus Christ sa mga alagad niya, sabi ni Juan, Panginoon, may nakita kaming isang taong nagpapalayas ni mo sa pangalan mo. At aming sinaway sapagkat hindi siya kilala, hindi siya kabilang sa amin, at hindi siya kasamang sumusunod sa inyo. Anong sabi ng Panginoon? Huwag niyo siyang pagbawalan. Ang sino mang kakampi natin, panig sa atin. At kung sila sa simula ay umangking sila'y panig sa atin, tanggapin natin. Hayaan mong sa tagal-tagal ng panahon, makikita natin kung talagang sila'y panig sa atin. Hayaan natin ang panahon. Ang Panginoon mismo humatod. Masakit po ito eh. Kasi nangyari rin mismo sa mga pastor. Tinatanggihan, tinatalikuran, at inaayawan na ang mga pastor dahil sa mga sumbong na itong si pastor ganito, hindi tulad natin, hindi tulad sa atin, hindi tulad sa atin, kaya lahat sila umiiwas na. Tanda natin, iisang larangan lang tayo sa Espiritu. Dapat nagkakaunawaan. Dapat nagmamahalan. Ilang mga pastor ngayon na naka-isolate sa Reformed churches. Na hindi ko sinasabing sama ng loob ko. No. Isa lang ako sa mga biktima nito. Kapatid kong lahat yan, ginagalang ko. Pero ang tingin nila, dahil hindi ako kabilang sa kanilang grupo, hindi nila ako kabilang sa iglesia. Kaya nga, sa kauli-ulian mga kapatid, matuto tayong tumanggap at magmalasakit. Hindi lamang sa ating mga kapatid dito sa lokal na iglesia, kundi sa lahat ng Kristiyano. Hindi man natin sila kadoktrina, ngunit sila'y umaangking mananampalataya ni Kristo. Tayo binautismohan sa isang Espiritu. Tayo isa.
Kaya ikalawa, matuto tayong mamuhay sa totoong pananampalataya. Hindi mo sabihin Kristiyano ka kaya mataas ka sa iba. Masyadong baba ang tingin mo sa mga hindi Kristiyano. At doon sa mga mahihinang Kristiyano, mahina sa doktrina, ikaw magaling, mahusay ka. Sa totoo niyan, sarili mo mismo ang tinitisod mo. Maunawaan niyo yan kung napakinggan niyo yung aral noong Friday. Sarili niyo mismo ang nagpapabagsak sa iyo kung ganyan ang attitude mo. Matuto tayong mamuhay sa totoong panampalataya. Matuto tayong magpatotoo sa ibang mga tao. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa katotohanan ito na wala po kaming pagkakaiba. Iisa kami sa larangan ng Espiritu na lahat ng mga nanampalataya. Ano bang uring tao sila? Gaano man sila kasama, ngunit sila ay pinatawad ninyo at sumampalataya sa inyo, sila man ay nasa isang larangan ng Espiritu. Matuto kami, Panginoon, lumago sa pamumuhay namin sa kabanalan. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus.